Hindi ko kaya. Hindi ko kaya 8 buwan. Kung mamamatay rin lang ako, mamatay na ako ngayon, o bukas o sa linggo. Pero di ko kaya 8 buwan. Isang natatanging artista ng pelikulang Pilipino. A movie star whose popularity and talent transcend generations. Grand Slam Best Actress. Film icon, the star for all seasons, Miss Vilma Santos. More than half of my life, pelikula eh. At wala akong pinagsisisihan kasi yun na yung kinamulatan ko since I was 9 years old. So, no regrets. At kung ano man yung inabot ko ngayon, isang napakalaking utang na loob ko yan sa movie industry. At sino ka ba? Yan ang dapat mong malaman. Ito ang bodyguard ko. Pinky, sabihin mo nga sa kanya kung sino ako. Makulit, maarte. Pag may fiesta sa amin, no, nagsasayaw ako, kumakanta ako. Ako ang pinipresenta lagi. So, even the time nung bata pa ako, may sign na ng maarte na ako. Kaya hindi nakakapagtaka na pasok ako sa show business. It was a happy childhood. Although maaga ako nagtrabaho, I started working since I was 9. Pero may trabaho mga mama ko. Hindi kami mayaman. Hindi rin naman yung mahirap na mahirap. Pero it was a very happy childhood because ang pamilya namin ay intact. Lahat ng values na ituro sa amin, pati sa bahay. Yung pag-aartista ko, gusto ko. Kahit maaga ako nagtrabaho, in-enjoy ko. Medyo nag-suffer lang yung education ko. But again, at the end of the day, I never stop learning. So it's a continuous learning, yung mga hindi ko nakuha sa eskwelahan. To be in showbiz was not a childhood dream for little Vilma. But reaching for stardom was clearly written in the stars. Actually, no. Pero when I was given the chance, kasi yung uncle ko was cameraman in Sampaguita Pictures, and sinabi niya na gusto mo mag-artista. And sabi niya, sige, dadaling kita sa Sampaguita Pictures. Excited ako. So, ibig ko sabihin, gusto ko rin. Kamag-anak ko si Carmen Rosales. Lola ko yon sa father's side. And si Charito Solis, kamag-anak ko rin sa father's side. So may dugo rin talaga ng artista. Sa kanyang unang pelikula pa lang, minahal na siya ng masa. Kasi nung first time ko mag-audition for Through This Liit, my first movie, si Bella Flores talaga nag-audition sa akin. Siya yung sinisigawan ako at pinapaiyak ako para makita niya kung nagdadrama ako. So siya yung unang-unang encounter ko sa show business. Tapos nung pinapagalitan niya ako para makita niya kung maiiyak ako, nag-adlib pa ako, sumasagot ako sa kanya. So, yun na, sabi nila, ito na si Through This Liit. Yung acting niya, nakakaya niya, yung sabunutan mo siya, itulak mo siya, kaya niya lahat ang ginawa kong pahirap sa kanya, yon. Malaking karangalan din sa akin, sa karir ko sa pelikula na nakasama ko't na-encounter ang isang Bella Flores. Nananakot lang yon pero napakabait na tao. Na sinabi mo sa lahat, mahal mo ako, yun ang isang importanteng bagay sa buhay ko. Kasi ang magmahal ka ng tao, mahirap yan. Hindi basta-basta. Kinakailan talaga nasa puso mo yung nararamdaman mo sa kapwa mo tao. Yun ang naramdaman ko kay Vilma. Nang magdalaga, walang takot siyang sumabak sa maraming bagay to prove her mettle as a rising star. Dapat din! Lipad, Darla! Lipad! Nagsimula kami, Guy and Pip, tsaka ako. Parang triangle kami. Nagkainlaban si Pip at si Guy. Naitsapuera ako. Nakita ko si V. Sabi ko, ito ang gusto kong makapartner. Doon nagsimula yun. Gulantang talaga ako dahil napakaganda ni V. Ibang klase siya, ibang klase. Mahal na mahal ko siya hanggang ngayon. Kasi maski hindi na kami masyadong nakikita, nagte-text, alam kong mahal niya yung pamilya ko. Tsaka alam din naman niya na mahal ko yung pamilya niya. Napanood ko yung Through This Liit at yung mga ibang pelikula niya sa Teeny Bopper, yung love team nila ni Bobot Mortis. Nakita ko si Vilma nag-evolve, no? Makita mo naman na meron talagang ibubuga bilang artista, iba na sa child actress. So meron siyang latent talent. At ang pagkaroon ng recording career. Ay, parte na yan. Dapat kasi nung araw, pagka-artista ka, marunong ka kumanta, marunong ka sumayaw, marunong kang mag-host, magaling ka magsalita.
Yung pagkanta ko naman, tinry ko rin yun eh. Pero yung kanta ko, yung masasabi natin na ang nagmamahal sa kanta ko at boses ko ay Vilmanians. Kaya kahit pa paano, lakas ng loob ko mag-recording. But Ate V wants to be recognized as an actress. Kaya dumiskarte siya by doing a daring brave move. Ang resulta, Burlesque Queen. So dumating din siya dun sa transition na too old to be a young star and too young to be a teenager, di ba? Yung stage na may rivalry sila ni Nora Honor. Remove niya na, oy, wag niyo ako ismulin, nanala ko ng award. Papakita ko sa inyo. Malaking kumbinsihan yun. Nagkonsulta pa ako sa mga madre kasi nag-aaral ako sa St. Mary's Academy, mga Marians. But kasi when you say burlesque queen, it's not the burlesque thing literally. Ang importante doon yung istorya, plus kultura ng Pinoy, yung mga opera house, plus ang director ko, Celso Kid. So hindi basta-basta. I guess kahit na malaking usapan yon bago ko nagawa, ilang beses ko inatrasan, and yet isa yun sa nakatulong sa karir ko. Because after that, doing that movie, from Sweet Image to Burlesque Queen, parang doon na ako na-consider na medyo, actress pala si Vilma. Matapang din si Vilma. Ginawa niya yung Burlesque Queen. It's ang galing-galing noon. And for Vilma Santos na mag-bold na gano'n, parang si Vilma Santos. Parang nakasyak, biglang overnight nagbago yung niya. There is one actress, which I consider as really brilliant. That's Vilma, Because there were moments during our 3 movies together, I found some of the dialogues really lousy. Pero when I gave it to her, she could deliver it perfectly, with emotion. Sabi ko, ibang klaseng artista ito. Yeah, yung death scene ni Paul de Salcedo, yeah. I cried. That was the first time and the only time I cried in a scene during the shooting. And it was good. It happened inside the hospital, and I was at the door of the comfort room. And when I started crying, I hid myself inside. I think my transition period occurred while doing pagputi ng awak pag-itim ng tagak. And it was precipitated by Burlesque Queen. Kaya I was able to produce siguro mga 5 films. But again, na-bankrupt ako doon. Nagkautang-utang ako doon. Ate V is not ashamed to tell this story. Siya nakita nagiinom, o nagwawala, o maitaulo sa crew. The most memorable was T-Bird at ako. Sa pagbabalik ng Showbiz Exclusives. Katarungan para kay Kadesyo! Mabuhay ang waga! Natatakot ako, Lola. Lumayas! Kasama mo siya! Kasama mo siya! Alright! Kanina pa kita hinihintay. After establishing herself in the League of Philippine Cinema's great actresses, the star for all seasons tried her hand as a film producer. Masarap, pero may mga konting pagkakamali in a way na nagkaroon ng mismanagement. Kasi hindi ako hands-on that time. I was working. So, medyo naloko kami. Kaya I was able to produce siguro mga 5 films. But again, na-bankrupt ako doon. Nagkautang-utang ako doon. So, maybe because nagkaroon ng mismanagement. Nagkaroon ka ng maraming problema. Pero malulutasan natin ito. Ilang beses nadapa sa buhay, pero hindi pwedeng hindi bumangon si Ate V. Kay Vilma na mismo nanggaling yun na marami siyang pinagdaanan eh. Kinukwento niya yan very openly and she cites people na malaki ang naitulong sa kanya. Notably, Attorney Esperidion Lacsa, Marichu Vera Perez, Maceda, of course, her mom. Pero siguro ang mahalaga every time dadapa siya, bumabangon siya. Like, a phoenix rising from the ashes, yung ganon. Ate V is not ashamed to tell this story. Aminado siya that time when she was having BIR problems, na dumadaan yung perang kinikita niya from the movies, na inamin niya from so-so movies that she was doing,
Kasi she had to pay up all her debts with the BIR. So kung ano na lang yung pelikula, siik, tanggap. Alam mo, hinarap ko lahat yung financial problem kung yan literally back to zero, kayod uli. Alam mo, isang one thing na natutunan ko lang naman dyan is tanggapin mo yung problema. Nandyan na eh. Huwag mo nang talikuran at huwag ka nang humanap ng kung ano-ano pang solusyon. The best thing is hinaharap ang problema. Hindi pwede. Ako kaya siguro lumaki rin ng ganun, tinakbuhan ko for a while. Till kinausap ako ni Manay Icho at ni Attorney Laksa, wala ka ng choice. Harapin mo na yan or lalaki pa yan. So, hinarap ko. Magbayad ka muna ng utang mo at lumayas ka! Ayan ang pera ninyo! Yung mga problema, hindi mo siya nakita nagiinom, o nagwawala, o maitaulo sa crew, maitaulo sa wala siyang ganun. Very open siya about the lessons she has learned. And I think that's what has given her the wisdom that she enjoys. Alam mo, sa pelikula, marami kang kaibigan, pero iilan lang, mabibilang mo lang sa daliri mo yung masasabi mong totoong kaibigan. Pero marami kang kaibigan. Ang importante, wala kang kagalit. Pero yung sasabihin mo yung loyalty as a true friend, beyond show business, beyond, mabibilang mo lang sa daliri. Makikita nila! Kasi may ingat ka pa. Sana maalala mo kami pag nasa Manila ka na. Ulol! Bulok! Pero ang my best friend, the best friend na meron ako sa buhay ko, my family. Kasi silang takbuhan ko. At kung malungkot ako, silang kadamay ko. Pag masaya ako, kadamay ko rin sila. So ang barkada ko talaga, pamilya ko. Ngunit ano man ang sabihin nila, Vilma Santos' journey as an artist is not complete without Nora Honor. Aktres sa aktres, galing sa galing, fans sa fans. Bumaba ka ha? Sabihin mo sa kanya topo-topo na lang kami. Suntukan na lang kami, total pareho naman kami maliit eh. Makakarating. Sabihin mo sa kanya, bilisan niya, hintayin ko siya. Oo. Oh my God, yun ang masasabi nating diehard. Talagang true-blooded mga fanatics yun. Yung mga fans na nagmamahal noon talagang pang matagalan. Talagang whether you're up, whether you're down, nasa taas ka, talagang papakita nila sa'yo na yung pagmamahal binigay nila sa'yo, yung loyalty nila sa'yo, grabe. Meron pa rin siguro mga ganun ngayon, but I think kung yun lang dapat namin pasalamatan ni Nora na nagawa ng mga fans namin, from Noranians to, of course, my beloved Vilmanians. So yun lang isang malaking bagay na para sa mga Vilmanians, yung bigyan ng importansya at pagpapahalaga lahat ng mga ginagawa namin para sa kanya. So as what she always says, she's just returning the favor, kumbaga. So kaya mahal na mahal namin talaga si Ate V. At wala siyang, wala siyang mga gano'n na nakikita ko sa ibang artista. Hindi ko siya pagpapalit talaga bilang kaibigan, kakaiba siya. Yeah, oo, nakatulong ng malaki, actually. Malaking tulong yun sa pamamagitan ng laging may competition. So, yung curiosity ng tao, yung gusto ng tao na laging may competition ng mga Noranians and Vilmanians nandun, yun na nagpainit para mas lalo kaming makilala. So, malaking bagay yun yung rivalry namin para makatulong sa pagsikat naming dalawa. Pelikula at Vilma laban sa pelikula ni Nora? Bakit di na lang magsama? May kanya-kanya naman kami kasi. Meron siyang kanya na para sa kanya, meron siya na para sa akin. 4 yata yun. 4 yun na pagsamahan namin pelikula. But I guess the most memorable was T-Bird at ako. Yun, T-Bird at ako na talagang one-on-one kaming dalawa doon. Pero teka, ano to? Si Ate Guy naging crush si Ate V? Sa'yo lang ako sira. Lalaking lalaki. Gusto kita mula ulo hanggang paa. Tumigil ka. One of those na mga gimmick ng araw o mga happenings ng araw. But, kawa? Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Nandidiri ako. Bakit? Sino ka ba? Ano pinagmamalaki mo? Katawan lang yan. Saan ba galing yan? Sa putik? Putik nga ako, pero kahit ganito ako, nagsisimba ko kahit papano. At ang sabi ng nasa itaas, ang sala sa lamig, sala sa init, iniluluwa ng langit, isinusukan ng Diyos. Abangan bukas. Si V, naku, alam ko na pag nagalit yan. Ang isang Reyna merong pag-uugali, breeding. Si Jen kasi is a very nice lady.
Maybe because sa ngayon, nanay din siya. It was a happy childhood, although maaga ako nagtrabaho. Nung first time ko mag-audition for True This Liit, my first movie, si Bella Flores talaga nag-audition sa akin. Alam mo, hinarap ko lahat yung financial problem kong yan, literally back to zero, kayod uli. Ang hirap dito sa relasyon natin, puro ikaw ang nasusunod. Kung saan tayo pupunta, kung anong oras tayo aalis, kung anong kakainin natin, kung anong susuot ko sa lahat ng oras. Ako naman sunod lang na sunod. Parang torpin tango ng tango. Yes, master! Yes, master! The last time, she shared a part of her life's triumphs and struggles as one of Philippine cinema's top film stars. Ngayon, tuloy ang mga revelasyon sa buhay ng nag-iisang star for all seasons as Sining Pico presents Gagawin niyo sa kanya! Miss Vilma Santos. Dekada 80, ang panahon ng pamamayagpag ni Ate V di lang sa pelikula kundi pati na sa telebisyon. Sino makakalimot nito? And here she is, the star for all seasons, Miss Vilma Santos. And Vilma is so sarap kausap, sarap katrabaho kasi yung pagiging professional at respeto sa kapwa andoon. Perfectionist si Ate V. Kahit nag-aaway kami, tuloy ang trabaho, tuloy ang ganda ng production number. Walang deadmahan, walang iringan. She never gets tired. Ganon, parang she's one dynamo of an energy. But the cool Ate V sometimes loses her temper. And how? Sabi nila liberated woman daw ako. Front lang. Kalug daw. Front din. Si V, anak ko, alam ko na pag nagalit yan. Kasi nung araw yan, may ano yan eh, pag medyo kumulot na yung bangs niya, tsaka kumagat ng ladi yan, galit na yan. Bago naman siya umabot sa ganun na magalit, malala na nangyari. Bakit? Ha? Bakit? Hindi ka lang. Ha? Ganyan. Sa pelikula, di ba? Pag nagalit siya, ganun. She's like that. But she's so cute kasi after that, hindi dibdiban. Ayoko na. Walang ganon. Kami kang pakieme, humanda ka. Nakahanda ako. Tariray. Vilma Santos, movie queen. Paano nga ba maging reyna ng pelikula? Ang isang reyna ay mataas ang pagkakaluklok. And mataas ang pagkakaluklok niya then and now. Meron siyang staying power. Ang isang reyna merong pag-uugali, breeding, yung demeanor na lapat sa kanyang royalty, quote-unquote. And I see that in Vilma. And I think at the root of all of that is because meron nga siyang compassion. And she's very particular about the crew, which is very important. Kung nakakain na yung crew, nakakain na yung mga prop men, lahat, bago kami isalang. Simula nung namakilala ko siya, mahal na mahal niya yung trabaho niya. Kaya siguro umabot siya ng ganito katagal na siya pa rin yung movie queen natin dahil mahal na mahal niya yung trabaho niya. Kaya minahal din siya ng trabaho niya. Until now, 5 decades na, she's still on top. Maraming movie queens pero hindi tumagal ng kasing tagal ni Ate V. Na until now, sinusuportahan, minamahal at pinagpapahalagahan ng mga fans. Embodiment siya ng isang tunay na actress para sa akin. She is not just complacent about being an actress. Understatement pa nga yung movie queen eh. Kasi movie queen, sa movies ka lang naka-identify. But Ate Queen is way beyond being a movie queen. Ilalagay natin dyan yung malakas talagang impact. Yung bang pak! Pagtingin nila, huli kagad ang attention nila. Ang unang Grand Slam queen at ang ilan sa kanyang pinakatangi-tanging pelikula. Napakarami. Unang-una na lahat halos ng mga ipinanalo ko ng Best Actress. Definitely, kaya ka nabigyan ng recognition dahil you did a good job dun sa role mo. Unang-una muna yung panalo ko ng unang-unang Best Actress ko sa FAMAS, Dama de Noche. Yun. Proud ako, Maning Borlasa yun. I'm proud that I did Darna, na dream ng lahat ng artista na maging Darna. I'm proud that I did Jezebel, na inaasam-asam din at gusto lahat ng mga bagong nag-aartista.
ay yung pinakamahalagang aspeto ng isang artista, bukod sa talent, no? Bukod sa performance and execution, yung pagkatotoo, yung truth. And Vilma teams with truth. I'm proud to say that I did good mga relevant films like Relasyon, Istorya ng Mistress, Ipagpatawad Mo, first time din na inilabas yun sa pelikula, Broken Marriage, Sister Stella L, Dulzura Cortez, first time na gumawa ng pelikula about AIDS, A True Story, Tagos ng Dugo. Tulad nung sa Tagos ng Dugo, kami ni Vilma, yan, napaka-critical niyan eh. Kasi I was identified with Nora at that time eh. So sabi ni Vilma, teka muna, kasi Iba ba Duranian yan eh. At saka iba yung rival ng Nora Vilma. Tapos, to that point hanggang sa tinanggihan niya yan eh. Tapos in-offer uli. Tapos sabi niya, would you want a meeting with Direk Mario? Nag-meeting kami, tapos na pag-usapan na. Tapos nag-workshop kami. Doon kami talagang nag-bonding. But put aside all her achievements as an actress, the Star for All Seasons says her family always comes first. It's not for me to judge kung ako as a mother, but ako, isa lang masasabi ko, I will do anything and everything for my family. And they are my first priority. Kasi doon ko hinuhugot yung buhay ko, inspirasyon ko, energy ko, adrenaline ko. Ganon sila ka-importante sa akin. Makulit ako. With the present era ng mga kabataan ngayon, ang mga magulang should adjust to their children. Liberal akong nanay, makulit akong nanay. Yun na, pag sinabi nila sa akin yun, bayad na yung pagod ko. Because at the end of the day, kahit sabihin mo maraming kang pera, hindi mo madadala yon. Pero yung legacy ng pangalan mo, ang iiwan mo, that will stay. I'm happy for them. Kasi hindi ako nakikialam sa love life ng anak ko. At the end of hindi ako ang makakasama, si Lucky. Ang importante lang ay yung alam kong mahal niya ang anak ko, maligaya yung anak ko sa kanya. Si Jen kasi is a very nice lady. Maybe because sa ngayon, nanay din siya. Nag-e-enjoy ako ng relationship that we have. Kasi open yung relationship naming dalawa. Not only as a tita, but also as a friend. You know, so for that, ine-enjoy ko si Jenny Lynn. And keep it up, because I truly, truly respect the lady. Si Governor V bilang ina ng Batangas. More on pagkananay. It's not even a politician. So gusto ko magkaroon ng malulusog sila, magkaroon ng magandang edukasyon, magkaroon ng magandang bahay, malinis na. Ganon din ang ginagawa ko dito sa Batangas. Governor V is a very hands-on leader. Siya mismo yung tumututok sa mga bagay na pinagagawa niya, pinasusunod niya sa mga tao because naniniwala siya na a good leader should be a good example. Pinaka na-appreciate ko kay Gobas boss is she's the boss who never fails to say thank you. I mean, you're not expecting that for somebody with that stature, di ba? Governor in Star for All Seasons, to say thank you, it's very flattering. Hindi siya nawawala ng papuri sa kanyang mga tauhan. Hindi ang puso! Miss Vilma Santos, Philippine Cinema's treasure. A well-loved governor, a woman for all seasons. Si Governor V is one of our regular donors dito sa Moen Fund. Kahit na lola na nauugod-ugod, Ate V din ang tawag sa iyo. And I know it has nothing to do with age, but because of the respect that we all have for you. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging Vilma Santos mo. Huwag kang magbabago at alam ko na mamahalin ka ng mga tao dahil yun ang gusto nila sa'yo, yung pagiging Vilma Santos mo. Isipin mo, 8 years old, magkasama kami. Ngayon, governor na ng Batangas. Tao sa puso ko ang pagmamahal ko sa iyo. Mahal na mahal ko siya dahil yung pagkatao niya. Mahal na mahal niya ang kapwa niya. Marunong siya magpahalaga, may puso siya, at binibigay niya kung ano yung pwede niya ibigay sa abot ng kanya makakaya. Iidoluhin ko siya forever, until the rest of my life, kumbaga. Sabi ko nga, all-encompassing eh. Yung kanyang pagkatao, hindi lang yung pagiging actress is just one chunk of the whole pie. Pero yung composite nun, bilang ina, bilang asawa, bilang public servant, bilang actress, pag sama-samahin mo yon, that constitutes the wholeness of Ate V. The Vilma Santos, I guess, the Star for All Seasons is, in a way, I think, in a way,
I am proud to say na meron akong konting na-contribute sa industriya ng pelikula. Kahit papaano. At yun ang nagtaguyod ng buhay ko rin. And for that, I am very, very proud. Thank you.